Shall we say praise the Lord? Ating palakpakan ating Panginoon, purihin ang Diyos sa Kanyang kadakilaan, kaluwalhatian at karangalan. Ating patihin ang ating katabi sa oras na ito at kilalanin na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. At praise the Lord, purihin ang Diyos. Sa ating babasahing teksto ay nais kong buksan natin sa oras na ito. Nais kong gamitin muli ang verse na aking ginamit last Thursday. Ito po ay sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 ay ating basahin ang verse 13 bago tayo makakaupo. Sabi dito ng verse 13, "For when God made the promise to Abraham, since he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, I will surely bless you, and I will surely multiply you. And so having patiently waited, he obtained the promise. For men swear by one greater than themselves, and with them an oath given as confirmation is an end of every dispute. In the same way, God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of His purpose, interposed with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have taken refuge would have a strong encouragement to take hold of the hope set before us." Ang Panginoon na magpala ng mga salitang binasa natin, sabihin natin, Amen? Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ang ating Panginoon sa oras na ito, sa Kanyang biyaya at sa Kanyang kagandahang loob. So, sa oras na ito, ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon. Handa na ba tayo, mga kapatid? Yes. At sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan. Last Thursday ay binigyan natin ng pansin about the immutability of God. Ito ay ang aking binibigyan ng pansin ay ang katangian ng Diyos. Yung katangian ng Diyos ay yung salitang immutable or yung salitang immutability. Ulitin ko yung meaning na aking binigay. Ito ay not capable or susceptible to change. So ibig sabihin, ang salitang immutable ay hindi mababago o hindi nagbabago. So, ang kahalintulad na salita niya ng salitang immutability ay yung salitang fixed. Diba? Pag sinabing fixed ay hindi na ito nababago, hindi na nagagalaw. Yung hard and fast, inalterable. Pag sinabing inalterable, hindi na pwedeng palitan. Hindi siya pwedeng palitan. So yung kalikasang ito ng Diyos ay dito natin makikita na ito yung kanyang kalikasan na hindi na siya nagbabago, hindi na siya nagkakaroon ng tinatawag na, sabi pa nga, yung learning curve. Ibig sabihin, yung mga tao ay nagkakaroon sila ng learning curve na ibig sabihin, ngayon hindi nila alam ang isang bagay, bukas ay maaring alam na nila ang ganitong bagay. At habang sila ay tumatagal, nagkakaedad, ay nagkakaroon sila, nadadagdagan ng kanilang knowledge, nagkakaroon sila ng karagdagan sa kanilang kaalaman at nade-develop sila. Ngunit, ang kalalagayang ito ng Diyos ay hindi na siya pwedeng ma-develop pa sapagkat siya ay perfect na.
Diba? Siya ay sakdal na, wala nang dapat na idagdag sa kanya, hindi na rin dapat na dito sa mundo kapag kapag ang mga mambabatas ay naglalagay sila ng mga batas, later on nakikita nila yung kakulangan, yung hina ng batas na yun. So ang ginagawa nila ay ina-amend nila at dinadagdagan nila. So later on kasi yung batas ay nawawalan na raw ng pangil, nawawalan na ng lakas. So ina-amend nila para maging fit para sa panahong yun at para magkaroon siya ng puwersa, ng ngipin, sabi pa nga. Ngunit ang Diyos, ang kanyang character ay ibig sabihin, ang character ng Diyos is unchanging. The character of God is unchanging. God is unchanging in His character, will, and promises. So, God is unchanging when it comes to His character, His will, and His promises. So that makikita natin dito, kung ang Diyos ay hindi siya nagbabago ng kanyang character, ng kanyang will, ng kanyang kalooban, at ng kanyang mga pangako, ay pinakita rito na ng verse 18 na binasa natin kanina, sabi niya, so that by two unchangeable things, sa pamamagitan ng dalawang hindi nababagong bagay, na dito ang Diyos ay imposibleng magsinungaling. Praise God. So dito ang Diyos ay hindi maaaring magbulaan o magsinungaling. Ang ibig sabihin ng magsinungaling ay sinabi niya ang isang bagay at hindi niya magagawa. Ang sabi ng Numbers chapter 23, God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, siya ay hindi kagaya ng anak ng tao na nagbabago ng kanyang kaisipan. Yun yung pinapakita ng Book of Numbers. Ito'y sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Balaam sa panahong yun, habang siya'y nasa ilalim ng inspiration ng Panginoon. So binigyan natin ng pansin yan, yung about God's immutability or the immutability of God. Ito yung kanyang unchanging character, unchanging essence. Ang Diyos sa kanyang kalalagayan na sakdal ay hindi na siya magbabago pa. Ngunit ngayon ang gusto kong pagtuunan ng pansin ay yung ginamit dito sa unang verse. Ito yung verse 17, ang King James Version ay nangusap ng tinatawag na, sabi ng King James Version, wherein God willing more abundantly. So, gusto ng Diyos, alam nyo, gusto ng Diyos ipakita ang kanyang kalikasan. Diba? Gusto ng Diyos ipakita ang kanyang kalikasan dahilan kapag nakita ng tao ang kanyang kalikasan at kapag siya'y nakilala ng tao sa kanyang kalikasan ito at ito ang Diyos, then ang tao ay magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Diba? Nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos dahilan nakikita niya na ang taong ito o ang Diyos ay kaya niyang gawin ang ganitong bagay. So dahilan kaya niyang gawin ang ganitong bagay, then siya ay maglalagak ng kanyang tiwala. So, kung paano ang tao ay nakikilala niya ang kanyang kapwa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang, habang sila'y tumatagal, nakikilala niya, and then eventually ay pwede niyang pagkatiwalaan. And you know, nung nakaraan na nagkaroon ng blessing sa isang tindahan ng ating kapatid, ay ginamit ko yung example ni Joseph. Si Joseph ay nakita ni Potiphar na siya ay pwedeng pagkatiwalaan. At habang siya ay tumatagal,
si Potiphar ay nakikita niya na paano nagiging blessing at paano pinagpapala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng nasa kamay ni Joseph. So nang makita niya ito, ang ginawa ni Potiphar, lahat ng kanyang pag-aari ay hindi niya na pinakialaman, ipinagkatiwala niyang lahat kay Joseph. Dahilan nakita niya na ang taong ito is a prosperous man. So in the same way, ganon din naman mga kapatid, ang Diyos ay tayo ay nakikilala natin siya. The more na nakikilala natin siya, then the more na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. In yung verse na ating nabasa kanina, they that know God will be strong. At pinakita rito, so wherein God willing more abundantly to show unto the heirs of promise, upang ipakita sa kanila ng mga tagapagmana ng pangako. Sino ang tagapagmana ng pangako? Amen. Ang mga bawat isa ng mga anak ng Diyos, kaya tayo tinawag na anak ng Diyos para tayo maging tagapagmana. Upang maging tagapagmana, to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel. The immutability of His counsel. Ito ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa oras na ito about the immutability of His counsel. Now, ang Diyos sa Kanyang katangian at sa Kanyang mga, sabihin natin, mga gawa, binigyan natin ng pansin kanina, ang Diyos, God is unchanging in His character, His will, and promises. So, when it comes to His will and promises, ito yung Kanyang kalooban, ito yung Kanyang pasya, ay ito, ang sabi rito, the immutability of His counsel. Ang hindi nagbabagong kaisipan, plano, o rather, layunin ng Diyos. Dahil yung salitang counsel dyan, sa ibang version, ay purpose. Dito sa NASB, ang ginamit dito ay the unchangeableness of His purpose. The unchangeableness of His purpose. Now, para ko kayo bigyan ng ilang bagay, meron akong gustong ipakitang slide para pakita ko sa inyo ang ilang kaisipan para maintindihan natin ang ilang bagay bago tayo pumunta sa ilang mga talata ng banal na kasulatan. So, pwedeng i-display natin yung ilang slide na aking ginawa. So, sa first slide or second slide, yan ang first slide. Yung second slide ay makikita natin ay ang kalalagayan ng Diyos. So, kung inaalala niyo na nakaraan, binigyan natin ng pansin ang kalalagayan ng Diyos way back sabihin natin sa eternity. Sa panahon ng eternity, sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, dinescribe ni Paul ang nature ng Diyos na sinabi niya, He is eternal, immortal, and invisible. So eternal, immortal, invisible. So sa kalalagayang ito, ang Diyos sa panahon na tawagin natin ginagamit ko yung panahon, pero actually wala pang panahon sa eternity. Pero intindihin niyo kapag ginagamit ko yung bagay nito. So sa ganitong kalalagayan ng Diyos, sa eternity, siya ay eternal, immortal, at hindi nakikita. Eternal, ibig sabihin, walang pasimula, walang kawakasan. So that's the reason He is immortal, because He is eternal. At sa panahong yon, siya ay invisible, hindi siya nakikita. Yun yung binigyan natin ng pansin, hindi siya nakikita at hindi siya pwedeng makita dahilan siya invisible. Invisible in the sense na hindi pa siya na-express, unexpressed siya, at sabihin natin,
Sa panahong ito, at yung susunod na slide ay papakita natin, ito yung before the world began. Bago nagpasimula o sa ibang salin ng Bible ay before the foundation of the world. Bago itinatag ang sanlibutan. Meaning to say, before creation. Bago pa nagkaroon ng paglikha o ng paglalang, ay ito yung kalalagayan na ating makikita. Sa panahong ito, na sa kalalagayan ng Diyos, sa kanyang eternal, immortal, and invisible, ay siya ay dito siya nagpasimula. Gamitin ko yung well, alam nyo, napakahirap i-describe ng Diyos. At masabi ko, tayong mga nilalang ay biyaya na lamang ng Diyos para atin siyang bigyan tayo ng pagkakataon para mag-describe. Pero alam natin ang Diyos cannot be described. Pero binigyan tayo ng ilang bagay upang ma-describe natin siya at pahintulutan tayo ng Diyos ng mababang kalalagayan natin ito ay mapahayag tayo patungkol sa kanyang kalikasan at katangian. So sa ganitong kalalagayan, before the foundation of the world or before the world began, so before creation, na siya pa lamang ang naroon, the self-existing one na umiiral na hindi nakikita, hindi pa nagpapasimula, ay meron siyang tinatawag na foreknowledge. Yung salitang foreknowledge ay ito yung kanyang pagbuo ng mga bagay na mangyayari. Doon sa kanyang, yung foreknowledge, makikita niyo yung unang salitang for, na ibig sabihin ay it is a prefix na word na inilalagay pag sinabing ito'y isang uri ng knowledge na alam niya bago pa ito mangyari. Diba? Dahilan ng Diyos, siya ang naglatag ng ganitong bagay. As we can take the scripture, ang scripture na ito nagsasabi ng chapter 46 ng book of Isaiah. Isaiah chapter 46 verse 9 and verse 10. Sabi rito ng verse na ito, sabi niyan, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos. Walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang kagaya ko. Verse 10, na nagpapahayag ng wakas sa pasimula. So, hindi natin kayang ipahayag ang katapusan mula sa pasimula. Diba? Dahilan wala tayong nikatiting na knowledge kung ano yung pwedeng mangyari sa mga susunod na minuto, segundo, dahilan yung ating panahon ay bawat segundo ay nagbabago. Nagkakaroon ng changes. Lumilipas ang ilang mga bagay. So hindi natin kayang saysayin ang mga bagay na mangyayari mamaya. Kung ngayon ay 11:16, hindi natin kayang sabihin kung ano mangyayari pagdating ng 11:17. So, isang minuto pa lang ang nakalipas, hindi natin kayang isaysay. Pero, kapag ikaw ay nanood ng isang pelikula, at ito'y ulitin mo, alam mo na kung ano mangyayari doon. Diba? So, dahilan ang Diyos ang siyang may plano o meron siyang panukala ng lahat ng mga bagay, kagaya ng sinabi roon. So, sinabi riyan sa verse na yan, yung verse 10, declaring the end
from the beginning. See? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula sa mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So makikita natin ang Diyos na ito siya ay sa kanyang kalikasan, siya rin ay more powerful o siya ay powerful. Merong tatlong ginagamit na pagde-describe sa kanya. Siya ay omniscient. Yung salitang omniscient ay omni, ito ay all powerful. Ibig sabihin, alam niya ang lahat ng mga bagay. Yung salitang scient ay galing po ito sa salitang science. No? So, omniscient, yung omniscient, ibig sabihin, alam niya lahat ng bagay. Omnipotent, ibig sabihin, siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niya ang lahat. Siya ay lahat ng potential na meron ay naroon sa kanya. At ito ay kanyang kapangyarihan. At ang isa ay yung tinatawag na pagiging kanyang omnipresent. Yung pagiging siya ay naroon sa lahat ng lugar. So sabi rito, pinakita rito ng verse na ito, sabi niya, declaring the end from the beginning and from ancient times. Ancient times. Well, tayo para malaman natin ang mga nasa ancient times ay kinakailangan nating dati pa ay kinakailangan natin magbasa ng history, ang mga kauna-unahang pang panahon. Pero ang Diyos ay kaya niyang i-declare, ipahayag ang ancient times, from ancient times, things which have not been done. At kahit man ang mga bagay na hindi pa nangyayari, ay kayang saysayin ng Diyos. Nang sabi niya, my purpose will be established. My purpose will be established. At anong pang sabi niyan? Ang payo ko, yung purpose na yan, yung payong yan, yun yung counsel o yung tinatawag na purpose ng Diyos. Yung layunin ng Diyos na kanyang gustong gawin. Sabi niya, ang aking layunin ay tatayo. Ibig sabihin, walang pwedeng magtumba nito. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Walang pwedeng sumira nito. Walang pwedeng mag-alis nito. Ang aking payo ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Isa pang kalikasan na pinapakita rito sa Diyos ay pagiging sovereign. Ibig sabihin ng sovereign, gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin. At walang makakapigil kapag gusto niyang gawin ang bagay nito. So, going back dun sa ating slide, ay makikita natin na sa panahong ito ay naroon yung tinatawag na foreknowledge. Yung foreknowledge ay pagkaalam niya sa mga bagay na mangyayari. Bakit niya alam yung mga bagay na mangyayari? Kasi siya ang gumawa nito. Ito ay naroon sa kanyang, tinawag ito, yung foreknowledge ay naroon yung kanyang counsel, this is the counsel of God, the purpose of God, or in other words, the mind of God. The mind of God. Kapag sinabing the mind of God, ay makikita na natin, ito yung kabuuan na nasa kaisipan ng Diyos. At kung gugustuhin ng Diyos na ipahayag ang isang bagay, yung part na yun ay kanya ipapahayag at yun yung malalaman ng tao. Pero kapag ang isang bagay ay tatago ng Diyos, walang sino mang makakaalam nito. Diba? Sabi ng banal na kasulatan ay ang bagay kapag ang Diyos ay nagbukas at kapag ang Diyos ay nagsara ay walang sino mang makapagbubukas. So this foreknowledge, ginamit yung salitang foreknowledge, ito yung
paunang kaalaman ng Diyos na alam niya ang lahat ng bagay na magaganap from the beginning to the end, dahilan siya ang nag-counsel nito. Ibig sabihin, nang siya nag-counsel, siya ang nagpasya. Siya ang nag-decide. Siya ang nagdesisyon na ganito ang mangyayari. Nakukuha niyo ba, mga kapatid, yung salitang foreknowledge? Foreknowledge is the counsel of God. Ito yung desisyon ng Diyos, yung purpose ng Diyos, ito yung gusto niyang mangyari, ito yung gusto niyang maganap, at ito yung nasa kanyang kaisipan. Sa next slide, ay makikita natin, ay dito sa foreknowledge na ito ng Diyos, dahil nandoon yung kanyang desisyon, layunin, mga bagay na kanyang gustong gawin, ay naroon din sa kanyang kaisipan. Well, tandaan niyo, mga kapatid, hindi pa siya nagpapasimula dito. Hindi pa siya nagpapasimula ng creation. Ito ay kanyang kaisipan pa lamang. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So, sa kanyang foreknowledge, ay naroon yung pag-create niya ng lahat ng bagay. Nandoon sa kanyang kaisipan yung paglikha niya ng lahat ng mga bagay. Maglilikha siya ng lahat ng mga bagay. Ano yung mga lahat ng mga bagay? Langit, lupa, o bago pa yung ilang mga bagay na yan, ang mga anghel, diba? Ang anghel at ang paglalang ng langit at ng lupa, paglalang ng langit at lupa at ng mga bagay na narito, ang mga anghel, at ang darating din naman yung mga tao. Pero dito ay pag pinapakitang creation of all things, lahat ng bagay na kanyang nilikha ay nalilikhain ay naroon sa kanyang kaisipan. Sa next slide ay doon sa foreknowledge ng Diyos, alam niya na magkakaroon ng fall. Doon sa kanyang foreknowledge ay merong fall na magaganap. The fall of the angels and the fall of man. Merong magaganap na pagkahulog ng mga anghel sa pangunguna ni Lucifer na later on na siya ay naging si Satanas. At alam din niya na sa kanyang foreknowledge ay ang tao ay mahuhulog, magkakasala. Pero sa panahong ito ay dahilan unexpressed pa ang lahat ng kanyang katangian, so lahat ng ito ay makikita natin parang potential na naroon sa Diyos pero still unexpressed. Next, sa next slide, ay pinapakita roon dahilan merong fall ay meron din siyang solusyon. Amen. Merong fall of man na magaganap, pero mga kapatid, nahulog ang mga anghel, pero hindi siya naglaan ng katubusan sa anghel. Kundi siya ay naglaan ng redemption for the man. Ano ang kanyang inihanda sa kanyang foreknowledge sa mga angel? Ang sabi ng chapter 25 ng book of Matthew, ang sabi roon, verse 41 ng book of Matthew 25:41, then he will also say to those who are on his left, those on his left. So yung judgment of the nation ay hahatiin niya yung mga bansa. Ang ilan ay nasa kanan, ang ilan ay nasa kaliwa. At yung mga nasa kanan ay kanyang sinabing, pinagpala kayo ng Ama, pumasok kayo sa kaharian na inihanda sa inyo. Well, mababasa natin yan dito sa verse 37, verse 40. Sabi dito ng verse 40, the king will answer and say to them, ito yung nasa kanan, ito yung mga tupa, yung mga gumawa ng katwiran sa panahon
sa panahon ng tribulation. And the king will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. At sabi rito taas natin ng kaunti. Sabi rito, verse 34, then the king, sabi niya, ang hari ay mangungusap, then the king will say to those on his right, come you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So, yung reward na ito na ibibigay sa kanila na sila ay makakapasok sa kaharian ay inihanda na ito ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, pilanan niya na, dinesisyonan niya na ito, na nilayon niya na ito ang ganitong bagay bago pa ang pagpapasimula ng paglalang. Ngunit pagdating naman sa angel, sabi ng verse 41, then he will also say to those who on his left, depart from me, accursed ones, kayong mga sinumpa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. So makikita natin, ang Diyos ay hindi naglaan ng redemption sa anghel, ngunit siya ay naglaan ng redemption sa tao. So ito yung nasa kanyang foreknowledge. Ibig sabihin, nasa kaisipan niya, nasa kaisipan niya, ito yung kanyang gagawin. Ito yung kanyang isa sa katuparan. Ito yung kanyang layunin na kanyang gagawin. So sa redemption, alam natin, balikan natin yung slide, nilagay ko lamang dito ay Israel and the Gentiles. Well, alam niyo, habang ako'y nagbabasa kagabi, sabi ko, napakahirap i-describe ng plano, ng layunin ng Diyos sapagkat napakalawak nito. So, meron lamang tayong ilang mga portion na nakukunin, pero ito ay totoong napakalawak. At alam natin, ang Diyos ay merong plano sa Israel, ang Diyos ay merong plano sa Gentile. Diba? Ang Diyos ay, alam natin kung paano pinasimula ng Israel, paano sila binuo, paano sila kagaya ng bata na ipinagbuntis at pinaglihi hanggang sa sila'y pinanganak. Doon sila'y pinanganak doon sa Egypt. Pero sila ay sa mahabang panahon ay pinorm sila sa womb sa loob ng 400 years bago sila isilang sa Egypt. At ganoon din naman ang Gentile ay meron din silang tinatawag na kasaysayan ng kanilang redemption. Now, merong creation na gagawin ng Diyos, merong creation, merong alam niya ng pagkahulog ng tao at ng mga anghel, at alam niya rin at siya ay naglaan din ng tinatawag na katubusan para sa tao na mahuhulog. At yung inilaan niya sa next slide, na katubusan ay ano? Sa pamamagitan ng kordero. So hindi pa siya nagpapasimula. Mababasa natin dito sa Revelation chapter 13, verse 8. Ano sabi diyan sa Revelation 13, verse 8? Sabi ng verse na yan, all who dwell on the earth will worship Him. So ang tinutukoy dito ay ang mga taong sasamba sa Antikristo, sasamba sa hayop. All who dwell on the earth will worship Him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. Sa ibang version na ipinakita ron,
has been slain from the foundation of the world. So sabi rito ng, tingnan natin ang King James Version. Ang King James Version ay nagsabi ng ganito, "And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world." Bakit is slain from the foundation of the world? Ibig sabihin, ito yung nasa kapasyahan ng Diyos. Ito yung kanyang gagawing paraan para sa katubusan ng mga kanyang tutubusin. See, the Lamb was slain in the foreknowledge of God, sa paunang kaalaman ng Diyos, sa paunang kaisipan ng Diyos, sa paunang kapasyahan ng Diyos. Ito ang kanyang gagawin. Sa next slide ay nakikita natin dahilan pinaslang ang kordero, then ang sumunod ay ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat ng buhay. Name were written. Sabi ron, everyone whose name has not been written from the foundation of the world. So, yung verse 8 na ito is a negative expression. Negative siya dahil may mga taong sasamba na ang kanilang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng kordero, aklat ng buhay ng kordero na pinaslang bago pa itinatag sa libutan. So yung pinapakita ng verse 8 is negative. So kung gagawin natin itong positive, ibig sabihin, ang kordero ay pinaslang at merong mga pangalang na isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itinatagan sa libutan. So, kung merong isinulat, siyempre pa, ito yung kanyang mga tutubusin sa kanyang kaisipan. So, tandaan ninyo, for knowledge pa lang yung ating pinag-uusapan. Hindi pa nag-i-start ang creation dito. Hindi pa nag-i-start. Natapot. So, ito lamang ang aking inilagay, pero alam ko napakaraming bagay na nasa kaisipan, nasa plano ng Diyos, nasa layunin ng Diyos. Pero ilan lamang ang aking inilagay na pinaka-highlight, di ba? Creation, then the fall of man, the fall of angels, redemption, and then yung tinatawag na sa pamamagitan ng kordero, at ngayon ay ang pagkasulat ng kanilang pangalan bago pa itinatag ang sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, ngayon ay ang ilan sa mga denomination at ilang mga relihiyon ngayon ay ang kanilang pagpapalagay sa isang tao na kapag sila'y tumanggap sa Panginoon. Ibig sabihin, now you receive Christ, now your name is written in the Lamb's Book of Life. Well, hindi po yan ang biblical na pinapahayag. Hindi the moment na tinanggap mo si Kristo, hindi the moment that you receive Christ, at hindi rin yan ang time na your name is written. But sabi ng banal na kasulatan, your name is written before the foundation of the world. So bago pa magpasimula ang creation, ay meron ng pangalang isinulat. At yun yung pangalang yun yung kanyang tutubusin. So, narito ang lahat ng tinatawag na naroon ang kanyang counsel, ang kanyang pasya, ang kanyang purpose na naroon sa kanyang kaisipan. Pero, ngayon ay paano ito maisa sa katuparan? Diba? Nakita na natin yung maraming bagay doon sa kanyang foreknowledge. Paano ito maisa sa katuparan? Then, the next slide, ito ngayon ang katuparan para maisa katuparan ang kanyang buong kapasyahan. Nakukuha niyo mga kapatid? Then, matapos niya
matapos niya yung lahat ng kanyang counsel, his purpose, his decision na kanyang gustong gawin, and then ngayon, nag-start yung pagsilang at pagluwal ng Logos. Kaya anong sabi ng verse 3? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, lahat ng desisyon, lahat ng purpose na ito, lahat ng nasa kaisipan ito ay mananatiling kaisipan lang. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Mananatili itong, ano ba yung sabi ng mga tao? Mananatili yung pangarap lang. Diba? Mananatili yan na parang isa lamang larawan na nakapinta na hindi magmamaterialize. Kaya ang tawag, kaya ito, that's the reason, mga kapatid, ang pinaka-proper na tawag na dapat gamitin sa kanya ay Logos. The Word. Yung salita ay alam natin, ang meaning ng word is a thought express. Diba? Ito yung kaisipan na nahayag. So hindi niyo malalaman ang akin nasa isip hangga't hindi ako nagsasalita. Diba? So, kaya nga sabi nila, yung isda raw ay nahuhuli sa kanyang bibig. Bakit mo, minsan, ang iniisip ng iba ay ikaw ay magaling mag-discern, pero minsan, yung tao mismo yung nagbibigay ng clue sa ibang tao. Ano sabi ng ating kapatid? Sabi niya, babayaan mo kung kausapin ko ang tao sa ilang sandali at sasabihin ko kung ano siya, kung siya spiritual o karnal. So, sa pamamagitan, so that's the reason, merong ginamit yung salitang Logos. At ang tawag dito ng Bible is the Word. The Word, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So, sa pamamagitan niya, at sabi rito, without Him, kung wala ang Logos na ito, ay walang maisa sa katuparan. So, sa isang verse, nilagay ko na rin yung verse dito. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24, Christ is the power of God and the wisdom of God. Christ is the power of God. So, sa ganitong bagay, mga kapatid, ay makikita natin na, alam nyo, sa ilang mga talata, ang paglitaw ng Logos ay siyang magiging daan ng fulfillment ng lahat ng mga kaisipan at plano ng Diyos Ama. So dito natin ngayon magkakaroon ng distinction about the Father and the Son. Ang Father, nasa kanyang lahat ng foreknowledge, counsel, His mind, purpose. So lahat ng ito is attributed to the Father. But the Logos as the Son, siya naman yung tagapagsakatuparan ng plano ng Diyos Ama. I hope you got the point, brothers and sisters. Siya ang tagapagsakatuparan. Kung wala siya, it will remain kagaya ng parang seed na hindi nalalaglag sa lupa. Ang sabi ng ating Panginoon, unless a seed of corn fall into the ground, maliban ang binhi ng trigo ay mahulog sa lupa.
Kapag siya'y nahulog sa lupa, yun yung panahon ng kanyang manifestation. So nang siya ay nang ito ay na-express, ang invisible ay naging visible. And then nagpasimula na ang pasimula. So sa mahabang bagay na ating pinag-uusapan at dinidiscuss, hindi pa siya nagpapasimula, no? Pero nang natapos niya ang kanyang counsel, natapos niya ang kanyang purpose, then ngayon, mag-start na siya. Tapos na ang plano, o tapos na ang, tayo dito, tinatawag natin yung blueprint na plano, di ba? Yung blueprint na yan, ay ito yung lahat ng bagay na mangyayari sa isang gusali, sa isang building. Ilang pinto, ilang palapag, ilang kwarto, o ano pa man, etc., etc., lahat ng yan is detailed doon sa blueprint. So yung blueprint ay yun yung counsel of God na kanyang isa sa katuparan. At kung ating titingnan, gusto kong tingnan natin ang isang verse. Dito ay ang tingnan natin ang book of Job. Ang book of Job, verse 13. Job 23 verse 13. Ang sabi ng verse na ito, but he is, alam niyo sa ibang version, ang King James Version, tingnan natin ang King James Version. Sabi dito, but he is in one mind. Chapter 23, verse 13 ng book of Job. But he is in one mind, and who can turn him? He is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he do it. Alam niyo ba yung salita riyan na one mind? Yung one mind na yan sa ibang version, sa BBE, ang sabi diyan, but his purpose is fixed. So, binabalikan natin mga kapatid yung the immutability of his purpose. Yung purpose na yun ay naroon sa kanyang counsel. But his purpose is fixed, and there is no changing it. And you know, brothers and sisters, tandaan natin, kung ikaw ay nasa plano o nasa layunin ng Diyos, wala yang pagbabago. But his purpose is fixed. There is no changing. There is no changing in it. And he gives effect to the desire of his soul. So makikita natin, kaakibat ang immutability ng Diyos ay kaakibat yung sovereignty. Dahilan kung siya ay meron lamang layunin at wala naman siyang kapangyarihan, hindi niya may sasagawa ang lahat ng kanyang gusto. Diba? So dahilan siya ay merong ganitong gustong mangyari at siya ay sovereign, gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin,
dahilan siya naman ay may kakayanan, may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. That's the reason ng tao, mga kapatid, ay maraming pagkakataon, ang sabi ng banal na kasulatan, ang tao ay sinungaling. Dahilan, meron silang mga bagay na sinasabi na hindi na nila kayang gawin. Diba? Sinabi niya, bukas, kita tayo ganitong oras. So ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa, maagang gumising, naghanda ng kanyang sarili, umalis na maaga. Ang problema, may traffic. So, gustuhin man niyang gawin yung kanyang sinasabi, ay hindi niya magawa dahilan siya'y walang sapat na potensyal o lakas para gawin, diba? Yung mga bagay, gumawa ng daan, gumawa ng paraan para siya ay makarating ng ayon sa kanyang sinabi. His purpose is fixed. There is no changing. Sa ESV version, but He is unchangeable. He is unchangeable, and who can turn Him back? Sino ang kayang magpabago ng kanyang makapagpihit man lamang sa kanya? He is unchangeable. Who can turn Him back? What He desires, that He does. Kung ano ang kanyang ninanasa at kung anong gusto niyang gawin, yun ang kanyang ginagawa. Sa God's Word, but God is one of a kind. Sa God's Word, sabi diyan, but God is one of a kind. Pag sinabing, sa ibang version ng NASB, unique. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng holy? Ang salitang holy ay hindi lamang, ang tingin lamang natin dito ay banal. Pero ang isang meaning ng holy is only o one. Walang katulad niya, nag-iisa siya. That's the word holy means. But He is one of a kind. So, ang Diyos ay, He is in the class by Himself. Siya ay nasa isang kategorya na walang katulad sa Kanya. Walang kamukha sa Kanya. Walang ipapantay sa Kanya. Diba? He's one of a kind. He's unique. God is one of a kind. Who can make Him change His mind? Who can make Him change His mind? Sino ang kayang bumago ng kanyang kaisipan? He does whatever He wants. Sa national or sa New English Translation sa net, but He is unchangeable, and who can change Him? Whatever He has desired, He does. Sa LEV, ginagamit ko yung mga version ito para i-describe yung salitang immutability of His counsel. The immutableness or the unchangeableness, the unchanging of His mind. Oh, His mind is unchanging. Sa LEB, sabi rito, but He is alone. He is alone. Siya lang ay nag-iisa, unique, one of a kind. Walang maitutulad sa Kanya, but He is alone. Who can, meron ba tayo ng net? Or LEB rather? Ito yung, ano ba yung LEB? So sabi rito, but He is alone, who can dissuade Him? Yung salitang dissuade, ay ito yung opposite ng persuade. Pag dissuade ay hihimukin mo siyang wag gawin yung bagay na yun. Parang
Parang persuade din. Who can dissuade him, and whatever he desires, indeed, he does it. So pinapakita na hindi mo siya pwedeng baguhin ang kanyang kaisipan na sabihin, huwag mong gawin yan. Hindi mo mababago at gagawin pa rin niya kung ano nasa kanya. Sa ERV, but God never changes. And who can stand against Him? Kung ikaw ay tatayo laban sa kanyang layunin, ano mangyayari sa iyo? Para kang si Saulo na sumisipa sa matulis. Ano sabi ni Saulo, nasabi ng Diyos, sabi ni Jesus kay Saul of Tarsus, Saul, Saul, why hast thou persecutest me? Bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya, mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis. Kapag ikaw ay sisipa sa matulis, ikaw ang masasaktan. At ito yung sinabi, ang payo ni Gamaliel sa mga Pariseo sa panahon ng Book of Acts. Dahilan gusto nilang ipapatay ang mga apostol na ito. At ang payo ni Gamaliel, sabi niya, teka muna, magdahan-dahan kayo sa pasyan yung yan. Dahilan kung ang gawang yan ay sa tao, yan ay masisira at mawasak. Ngunit kung yan ay sa Diyos, masusumpungan nyo lamang ang sarili nyong nakikipaglaban sa Diyos. Sino ang kayang lumaban sa layunin ng Diyos? Minsan sinasabi natin, si Satanas, sinira ng Diyos ang kanyang plano. No, sir. Dahilan siya mismo ay kasama sa planong iyon. You get my point? No one and no man and no angels, kahit sinong puwersa, pamahalaan, pamunuan, authority, o ano pa mang mga bagay, ay walang kayang sumira sa plano ng Diyos. Kung tingin natin ay nasira, yan ay part ng kanyang plano. How many can say amen to that? Amen. So makikita natin, mga kapatid, walang kayang bumago sa layunin ng Diyos. At kapag ang isang bagay ay nakasulat, ito ay hindi na pwedeng mabago pa. In-apply ito ni Pilato minsan. Ang bagay na nakasulat ay hindi na pwedeng mabago pa. Alam niyo ba, mga kapatid, ang description kay David? Ito ilang mga sandali bago ko magtatapos. Ang description ng Diyos kay David ay sinakalam. He is a man after God's own heart. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang yan? Sabi rito ng isang version, Acts chapter 13, verse 22. Acts 13:22. At alam niyo ba na si David ay tinitipon niya si Kristo? Tama ba, mga kapatid? Tinitipon niya at nilalarawan niya si Kristo. Sabi ng 13:21 ng Book of Acts, at 22. So dito si Pablo ang nagsasalita. Siya ang nangangaral sa panahon ito. At kanyang pinakita ang history ng Israel. Paano sila nagpasimula, paano sila nilabas ng Diyos sa Egypt, paano sila pinalago ng Diyos sa loob ng Egypt at inilabas, at binigyan sila ng propeta, binigyan sila ng hari, at ito'y si Saul. Ngunit pagkatapos noon, sabi niya, verse 22, after he had removed him, pagkatapos niyang alisin siya si Saul, he raised up David to be their king, concerning whom
he also testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, who will do all my will. Who will do all my will? Well, maring ilan, kapag binabasa ang ganitong bagay, magtataas ng kilay, totoo ba na ginawa ni David ang kalooban ng Diyos? Bakit siya? Ang titingnan nila yung flow, di ba? Yung mga flows ni David, yung mga kahinaan ni David, yung kasalanan ni David. Mga kapatid, hindi yun ang tinutukoy rito. But when it comes to the fulfillment of God's will, ginawa ni David ang lahat ng kalooban ng Diyos. Who will do all my will? Alam niyo ba, yaan ang kalalagayan ni Kristo. Yan ang gagampanan ng Logos. Yan ang gagampanan ni Kristo. Gagawin ang lahat ng naroon sa kaisipan ng Diyos at kanyang isa sa katuparan. I-manifest. Anong sabi rin? Ang napakagandang salita na ginamit ni John sa book of John chapter 1. Pagdating ng verse 14, and the Word was made flesh. At ang salita ay naging laman. So, pero prior that this Logos became flesh, ay ang Logos ay kinagawa na ang panukala ng Diyos. Diba? Lahat ng naroon ay in-execute, sinasakatuparan. And most especially nang ang Logos, ang Word ay naging flesh. Ito yung panahon na sinabi na ang ating Panginoon ay kinote niya, quoting from the book of Psalm. Sabi niya, I come in the volume of the book. It is written of me to do your will, O God. Sabi ng version ng BBE, and having put him in one side, he made David their king, to whom he gave witness, saying, I have taken David, the son of Jesse, a man dear to my heart, who will do all my pleasure. So siya yung nagtitipo kay Kristo. Kaya't ang salita ay naging laman at ginampanan. Anong sabi ng Panginoon habang kausap niya ang mga alagad pagkatapos ng pag-alis ng babaeng Samaritana? Ang sabi ng ating Panginoon, meron akong pagkain na hindi niya nalalaman. Ang aking pagkain ay gawin ng kalooban ng Ama at tapusin ang kanyang gawa. So, meaning to say, mga kapatid, totoo nga, ang Logos ay naging flesh. Ang Logos na dating nasa maluwalhating kalalagayan na nagfulfill ng foreknowledge, ng counsel ng Diyos, na lahat ng mga bagay na nasa kaisipan ng Diyos, na later on, nang siya'y maging flesh, still, yun pa rin ang kanyang ginagampanan. Gawin ang kalooban ng Diyos. Tapusin ang kanyang gawa. So, merong kakaibang bagay nang siya ay dumating dito sa ibabaw ng lupa. At nang kanyang gagawin ang lahat ng kalooban ng Diyos, at sabi niya sa mga alagad, ang anak ng tao ay kinakailangan pumunta sa Jerusalem at siya kinakailangang pahirapan, ibigay sa kamay ng mga matatanda at siya'y pahirapan at siya'y patayin.
Ngunit sa ikatlong araw siya'y mabubuhay na maguli. Dumaluhong si Pedro sa kanya, sinabi at nirebuke siya, huwag mangyari sa iyo ang bagay na yan. At siya ay sinansala ni Jesus, sabi niya, Satanas, lumagi ka sa likuran ko. Isa kang hadlang at katitisaran sa akin. Dahilan hindi mo iniisip ang bagay ng Diyos, kundi ng tao. Ang gustong mangyari ni Peter ay forever silang kasama ni Jesus, na hindi mawawala si Jesus. Well, sino ba namang gustong isang disciple na mawala ang kanyang master? Pero, sinansala siya at sinaway siya ni Jesus. Satanas, lumigay ka sa likuran ko. Isa kang katitisuran sa akin. Pag sinabing katitisuran, stumbling block, ay ito'y makakapigil sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi niya, naparito ko for this purpose. I come for this purpose. Siya ay nasa harapan ni Poncio Pilato at sabi ng Poncio Pilato habang siya ay pinagwiwikaan ng mga false witnesses at nagsasalita ng kung ano-anong mga bagay ang ating Panginoon, nakasipar ang kanyang bibig at di umimik. Galit si Pilato, bakit ayaw mong magsalita? Bakit ayaw mong pagtanggol yung sarili? Hindi mo ba alam kaya kitang palayain at kaya kitang ipapatay? Pero sabi ng Panginoon, wala kang pwedeng gawin kung hindi papahintulot ng Diyos Ama. Sabi niya, sa ganyang dahilan, bakit ako naririto sa ibabaw ng sanlibutan? To bear witness to the truth. Ang magpatotoo sa katotohanan. Now, mga kapatid, makikita natin, pinapakita ko lang the unchangeableness of His purpose. And mga kapatid, kung makikita mo ang sarili mo, that yourself is in God's purpose. Ang iyong sarili ay nasa purpose, nasa counsel ng Diyos, nasa layunin ng Diyos. Ito ang layunin ng Diyos para sa iyo. Hindi na yan pwedeng mabago. Amen. At yan ang dahilan, mga kapatid. Yes, the Word became flesh, at siya'y namatay, at siya ay nagbayad. Pero, ang pinakamahalagang bagay, ang Holy Spirit ay dumating sa iyo. For what purpose? Just to assure na ang bagay na dapat mangyari at layunin ng Diyos sa iyong buhay ay matapos at may sakatuparan sa pamamagitan ng Holy Spirit sa iyong buhay. That's the reason ang sabi ni Paul, grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. Yan lamang dapat mong gawin. Huwag mong pighatiin ang Holy Spirit. Dahilan yan ang magdadala sa iyo, yan ang mag-transform sa iyo into what? Into His purpose. Babasahin ko, hindi tayo magtatagal. Last verse, Ephesians chapter 1, verse 4. Anong sabi rito? Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world. To be what? That we would be holy, blameless before Him in love. And He predestined us to adoption as sons. Magkarugtong ito, mga kapatid, ang foreknowledge and predestination. Itong lahat ay nangyari before the foundation of the world. Lahat ng yan ay tinapos ng Diyos. Ang planong ito, ang layuning ito, tinapos niya bago siya magpasimula. Tapos na ang lahat ng kanyang layunin. Ngayon, nang siya ay magpapasimula, ito'y para isakatuparan ang lahat ng bagay na naroon sa kanyang kaisipan.
Hallelujah. Aren't we glad, brothers and sisters? Ako ay tinalaga ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, lahat ng kanyang nakilala ng una pa, Romans 8:29, lahat ng kanyang nakilala ng una pa ay kanyang itinalaga din naman. At lahat, ang mga tinalaga, sila'y tinalaga para maging kawangis ng larawan ng anak ng Diyos upang siya maging panganay sa mga magkakapatid. At lahat ng mga itinalaga, bago pa itinatagan sa libutan, ay tatawagin din naman sa kanyang kapanahunan. Lahat na nakatalaga ay merong eksaktong panahon na sila ililitaw, at sa panahon na sila ililitaw, tatawagin sila ng Panginoon. At lahat ng kanyang tatawagin ay kanyang aaring ganap, at lahat ng kanyang aaring ganap ay kanyang luluwalhatiin. Amen. Hindi siya hihinto sa kalagitnaan ng plano niya sa iyong buhay. Amen and amen. Praise God. Tatapusin niya ang lahat ng bagay na kanyang nilayon sa iyo. Hallelujah. Because Jesus, anong sabi ni Paul? Looking unto Jesus. Now I understand why I should look unto Jesus. Because siya ang magsasakatuparan ng lahat ng bagay. He is the author and also the finisher of our faith. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras. Kahit tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang kalikasan, katangian, kalooban, kapasyahan at mga pangako, ay hindi rin pwedeng magbago sa kanyang nilalayon. Dahilan kung magbabago siya sa kanyang nilalayon, ito ay sisira ng kanyang perfection. It will mar His perfection. But because He is God, siya ay Diyos, at ito ang kalalagayan ng Diyos at walang katulad. Hallelujah. Amen. Merong isang awit na nagsasabing, wala kang katulad. Alam niyo ba yung awit na yan? Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Sa habang panahon, hallelujah, that's what makes Him God. Yan ang dahilan bakit siya naging Diyos. Yan ang dahilan walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Dahilan walang may tutulad sa Kanya. Maraming mga Diyos-Diyosan, pero mga Diyos-Diyosan na hindi kayang tularan ang nag-iisang Diyos. At sabi niya, ang hamon ng Panginoon sa Isaiah 44, hinahamon niya ang mga Diyos-Diyosan kung kaya nilang magsaysay ng mga bagay na darating. Kung kaya nilang ipahayag ang mga nagdaang panahon, at sino ang kayang magsaysay ng mga bagay na magaganap pa lamang. Sabi niya, gawin niyo yan kung kayo ay mga Diyos. Dahilan ito ang tatak ng Diyos. Ito ang kalikasan ng Diyos, ang kayang mangusap ng kawakasan mula sa pasimula, dahilan siya ang nagpanukala ng lahat ng mga bagay. Declaring the end from the beginning, and I will do all my pleasure. Hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, do you realize that you are serving this God who is immutable, who is unchanging? Ang sabi ng Panginoon sa Malachi chapter 3 verse 6, sabi niya, I am the Lord, I change not. That's the reason Jacob is not consumed. Bakit sila nananatili? Bakit sila hindi napupuksa? Bakit sila hindi nawawala?
Naalala niyo nung nakarang Thursday, dahilan hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang panukala sa Israel. Ang Israel ay dapat manatili sa panahon ni Elias na kahit na tingin niya nag-iisa na lamang siya at hinahanap ang kanyang buhay. Pero ang Diyos ay nagsabi, nagtira pa ako ng 7,000 na hindi lumuhod kay Baal. The remnant para magpatuloy para sa Israel. Amen. Hindi niya nilipol, hindi niya inalis ang lahat at pinurusahan silang lahat. Nagtira ang Diyos ng remnant. Alam niyo ba, kung hindi ang Diyos nagtira ng mga hayop na isinakay sa arka, ang mundo ay magiging waste at walang laman na lamang. Pero dahilan gusto niyang magpatuloy, His purpose ay hindi pwedeng masira. Nagpa-reserve siya kay Noah, mag-reserve ka ng 2 paris na mga hayop malilinis at marurumi upang sila ang magpatuloy sa panahon ng pagtatapos ng judgment na ito. Let's bow our heads. Hallelujah. I'm so proud that I'm serving this God. Let's pray. Amang Diyos, sa oras na ito, papasalamat kami sa iyong biyaya at kabutihan sa bawat isa sa amin. Lord God, totoo na hindi ka pangkaraniwan. At ang pagtawag mo sa amin, Lord, ay hindi rin pangkaraniwan, Panginoon. At ang pagtawag mo sa amin, hindi lamang para pumasok sa isang organisasyon, pumunta sa isang lugar lamang, Lord, at isagawa ang kanyang religious practices. Lord God, you invite us. You called us for your purpose. Tinawag mo kami, Panginoon, para sa iyong layunin, not for something else o ano pa mang mga bagay. Tinawag mo kami para gawin mo sa amin ang iyong plano, ang iyong layunin sa aming buhay, Panginoon. O Lord God, totoo na masasabi namin pribilehiyong tao kami. Napakapalad namin, Panginoon, na kami ay ma-include, Lord God, at maisama sa iyong layunin, Panginoon Diyos. At totoo, Lord God, it's 1 in a million. It's 1 in a million, Lord, sa mga tao na narito sa ibabaw ng sanlibutan, ang kami ay maging kabahagi ng dakilang planong ito. Na ang planong ito ay tinawag ng iyong mga salita, it is eternal purpose. Ito ay walang hanggan, mula pa sa walang pasimula, na iyong layunin, na iyong isa sa katuparan sa iyong mga anak. Lord, narito kami na iyong mga anak na mga tinawag alinsunod sa iyong nasa. And that's the reason sinabi na yung mga salita, all things work together. And all things, God causes all things to work together for the good of those who love Him and those who are called according to His purpose. Lord God, salamat sa biyayang ito. Hallelujah. Wala kaming totoong may papahayag dahilan ikaw ang lahat ng gumagawa ng lahat sa lahat ng mga bagay sa aming buhay. At Lord God, ang tangi lamang namin pwedeng gawin ay pagbaya ang aming buhay at pagkatiwala sa iyo at hindi mag-alinlangan, Panginoon, kagaya ng ginawa ng bayang Israel. Hindi bumalik sa Egypt, Lord, kundi manatili. Dahilan ng Diyos na naglabas ay siyang Diyos na magdadala sa promised land. At ang Panginoon na tumawag sa amin at nagpasimula ng aming pananampalataya ay siyang tatapos nito hanggang sa araw ng aming Panginoong Jesucristo. Yes, Lord God, salamat sa oras na ito.
Ang aming mga puso ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. At nais naming kilalanin ka, hallelujah, na gumagawa ng iyong layunin sa buhay ng bawat isa amin. Bless your saints, Lord. Bless your sons and daughters, Lord God, those who are called according to your purpose. At Lord God, ang layunin mo sa kanila ay hindi mabibigo, hindi masisira, hindi kailanman mawawala. At ito ay may sasakatuparan ayon sa iyong dakilang layunin. Sa iyo ang kapurihan at kalawalatian sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Awitin natin yung awit na yan, chorus, wala kang katulad. Nabigay ko sa ating MC.